Nasa hotel na sila Eliana. Handa na ang lahat sa ibaba. Madami na din ang mga bisita na dumating. Madami din ang mga media sa lahat pero iilan lang ang pinayagan nila na makapasok at e-cover ang event. Kasalukuyan silang nag-aayos na. Ang mga bata ay tapos ng mag-ayos. Ang ganda at pogi ng mga anak niya. Siya na lang ang kasalukuyan na inaayusan. Patapos na din naman ang makeup niya. Minutes later ay natapos na din ang makeup niya. "Ma'am, it's time to fit your gown," saad ng isang bakla na nag-assist sa kanya. Sumunod naman siya rito. "Okay po," saad niya. Ilang minuto ay tapos na niyang isuot ang gown at namangha siya sa sarili niya. She is looking at herself now in a full-length mirror. Nakikita niya na ang ganda niya tignan sa gown niya. Hindi nga halata na may anak siya. Well, pinaghirapan din naman niya ma-achieve ang figure niya. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Beatrice at Vic sa labas. Nandito na ang mga kaibigan niya sa loob ng kwarto niya. "Ma'am, are you okay?" Tanong ng bakla na nag-assist sa kanya. "Yeah, I'm fine. Palabas na ako," saad niya rito. Paglabas niya ay nandoon na nga si Beatrice at Vic. Nakabihis na ang mga ito. "Wow, ikaw ba yan sis?" saad ni Beatrice. "Ay hindi," saad niya rito at tumawa siya. "Diyos ko, ang ganda mo tignan dyan sa gown mo. Sigurado akong pagkakaguluhan ka ng mga yummy fafa sa labas," saad naman ni Vic. The hot and beautiful CEO of Montenegro Clothings. "Pak ang bongga talaga, Diyos ko, kailan kaya magiging ganyan katawan ko?" pahabol sa saad ni Vic. "Hahaha, asa ka naman bakla," gusto naman ni Beatrice rito. "Ikaw talaga ang hilig mong mangbasag ng trip ko," saad ni Vic. "Oh, ayan na naman kayo," saway niya sa dalawa. "Minsan para din itong mga aso at pusa." "Hay naku, excited na ako bey. Congratulations," saad naman ni Vic sa kanya. "Congratulations sis, dream come true na talaga ito," saad naman ni Beatrice sa kanya. Sabay siyang niyakap ng dalawa. Niliyak pa nga sila. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan nila. "Ma'am, sir, the party will start in 5 minutes, saad nito sa kanila. "Thank you," saad niya rito. "This it. Excited na ako. Sayang hindi makakapunta si jowa ko. Next week pa daw siya makakapunta dito," saad naman ni Vic. "Okay lang yan box. Mag-enjoy ka lang sa party kakatingin sa mga yummy fafa. Tingin lang ha," saad naman ni Beatrice at tumawa. "Ang heret mo ha, loyal ako sa jowa ko no. Ikaw bantayan mo yung asawa mo baka tanggayan ng linta sa tabi-tabi," saad naman ni Vic. "Hahaha, hindi mangyayari yan. Subukan lang nila," saad ni Beatrice at tumawa. Natawa naman si Eliana sa dalawa. "Hoy babae, huwag kang tumawa dyan. Alam mo naman na dadalo si Marco. Ikaw din baka makahanap ng iba yon," saad naman ni Beatrice. "Bahala siya kung humanap siya ng iba. Wala akong pake," saad niya sa mga ito. Tinuwanan naman siya ng dalawa. "Sige na at bumababa na tayo Madam CEO," saad ni Vic at inalalayan siya. "Sige na nga. Nandoon na daw ang mga bata sa baba kasama nila kuya," saad naman niya. Bumaba na sila patungo sa hall kung saan gaganapin ang party. Nasa backstage muna siya naghihintay na tawagin siya. Nagsimula na ang party. Sa kabilang banda ay dumating na sila Marcos sa venue. Kasama niya ang mga magulang niya. Ang ganda ng venue ng party. Marami siyang mga kilalang mga businessman na nakikita. Nandito din ang mga kaibigan niya na kapwa businessman din. Nagsimula na party. Umupo na sila sa table na laan para sa kanila. Nasa unahan din sila malapit sa stage. Pansin niya ang table na nasa malapit sa stage ay may nakaupo doon na mga bata. Nakilala niya ang mga ito. Ang mga anak niya kasama nito si Beatrice at ang asawa ay anak nito. Nilaibat niya ang kanyang paningin at hinanap si Eliana kung nasaan pero hindi niya makita. "Son, ang mga apo ko," saad ng ina niya at tinuro ang mesa na nasa unahan nila. "Yes ma'am, sila ngaan," saad niya rito. "They look so handsome and pretty," saad ng ina. "Yes, sana pwede ko silang lapitan. Natatakot ako na baka lapitan ko sila ay ayaw nila sakin," tipid niyang sagot. "No worries, son. Everything will be fine," saad ng ina niya. Natahimik ang lahat nang nagsalita na ang MC. "Good evening everyone. I hope you have a great evening.
I know you are all excited to see and meet the young and gorgeous CEO of Montenegro Clothings, but before that, let me introduce to you the president of Montenegro Company. Mr. Alexander Montenegro. Let's all give him a round of applause, saad ng MC. Nagsipalakpakan naman ang lahat, hindi nila akalain lahat na dadalo ang president ng Montenegro Company. Alam kasi ng lahat na hindi ito makakadalo. Lumabas ito nang mula sa backstage. Inilibot nito ang buong paningin at nahadyap ng tingin nito ang tingin niya. Bigla siyang kinabahan sa titig ng kuya ni Eliana. Nagbabala ang mga tingin nito sa kanya. Good evening everyone. I know na surprised kayo sa biglaan kong pagdalo sa party na ito. I just want to be here for my sister. I want to support her. I know that she's working so hard para pamahalaan ang company na ibinigay at ipinagkatiwala ko sa kanya, and she proves to me na kaya niya. And look where the company is now. Napalago niya ang company in a short period of time. I know her hard work and dedication for this company. She's been through a lot pero kinaya pa din niya. I know kung ano ang sinasabi ko. That's why I'm so proud of my sister. I also have an announcement later. Before that, let me call my sister, the one and only brilliant CEO of Montenegro Clothings, Ms. Eliana Montenegro, together with Mr. Vic Gomez. Saad ni Alexander. Tumayo naman ang lahat at nagsipalakpakan. Hindi maalis ang tingin ni Marco sa harapan ng stage. Lumabas doon si Eliana wearing a red gown na litaw ang ganda at kurba ng katawan nito. She is looking so hot at classy. Nakaangkla ito kay Vic. Nagtadges ang bagang niya sa nakita. Dapat siya ang katabi ngayon ni Eliana. Inilibot niya ang paningin at lahat ng mga mata ng mga lalaki ay nakafocus sa kay Eliana. Nababakas ang pagkamangha sa mga nito. Pagkalabas nila Eliana mula sa backstage papunta sa bar pa ng stage ay nakita niya ang mga maraming mga bisita. Inilibot niya ang paningin at nahadyap ng kanyang tingin ang mga mata ni Marco na nakatingin sa kanya ng Karen. Hindi niya lang pinansin yun at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa gawing kuya niya habang akay siya ni Vic, ngunit sila sa mga bisita. Hindi ko napapatagalan pa ang aking big announcement. Eliana will become not just the CEO of Montenegro Clothings but also the new president of Montenegro Company here in the Philippines. She will now handle our business here in the Philippines, while Vic is gonna be her Vic president, saad ng kuya. Nagulat at nanlalaki ang mga mata nila ni Vic sa pahayag ng kuya niya. Hindi niya akalain na ibigay ng kuya niya ang pamamahala ng buong Montenegro Company sa kanya dito sa Pilipinas. Lumapit si Eliana sa kuya niya kasunod si Vic. Kuya, are you sure? I can't believe this. I'm speechless, saad niya sa kapatid. Yes, you deserve this, princess. I already talked to the board and they agreed, saad ng kuya niya at niyakap siya. Thank you kuya for everything, saad niya sa kapatid. Tumulo na ang mga luha ni Eliana. Huwag kang umiyak. You deserve this, saad ng kuya niya. Vic, congratulations also. You both deserve this. Take good care of Eliana. You are like a brother to me. Thank you also dahil nandyan ka palagi sa tabi ni Eliana, saad ng kuya niya kay Vic. Welcome. Yes po, Kuya Alexander. You know naman na importante sa akin si Eliana and the kids, saad ni Vic. Pagkatapos ay nag-speech na si Eliana at nag-announce na ng opisyal na pagbubukas ng Montenegro Clothings. Nagagalak naman ang mga bisita lalo na ang mga businessman and ang mga board members na nandoon. Hindi lang ang Montenegro Clothings ang negosyo na nandito sa Pilipinas ng mga Montenegro. May real estate business and restaurant business sila sa Pilipinas. Pangatlo na ang Montenegro Clothings na negosyo dito sa Pilipinas. Kasalukuyan si Kuya Lucas niya ang naghahandle ng real estate business and restaurant business ng mga Montenegro dito kahit na may sarili na itong negosyo. Ngayon ay siya na ang hahawak sa tatlong negosyo dito. Medyo kinakabahan siya pero kakayanin niya. Pagkababa nila sa stage ay nagsimula na ang runway show. Ipinakita ang mga newest collection nila. Rumampa din ang kambal wearing the kids outfit. Giliw na giliw naman ang mga bisita na nanunood. Nagulat pa nga siya, hindi niya alam na rarampa ang mga anak niya. Surprise daw ng kambal sa kanya. Alam niya kasi ang schedule ng events ng kambal. Proud na proud siya sa mga anak niya.
Madami ang mga investor ang gustong makausap si Eliana. Sigurado na magiging busy siya pagkatapos nito dahil sa mga investor na gustong mag-invest sa company nila. Magpapatawag din ang Kuya Alexander niya ng board meeting kasama lahat ng mga members of the board para sa opisyal na pagbibigay sa kanya ng posisyon bilang president ng Montenegro Company dito sa Pilipinas. Hindi na kasi daw kaya ng kuya niya lalo na at magiging busy ito sa pagiging hands-on daddy sa magiging anak nito soon. Pagkatapos ng runway show ay nagsimula na ang kainan. Tumingin siya sa gawi kung saan ang table nila Marco. Kasama nito ang mga magulang nito. Napatingin sa kanya ang ginang at ngumiti siya dito at nagbawi ng tingin. Binalingan niya ang mga anak niya sa tabi niya at busy sa pagkain. Ang kuya niya ay pumunta sa kabilang table kasama si Kuya Lucas niya at kausap ng mga ito ang mga businessman na nandoon. Nasa tabi niya harap niya nakaupo si Vic. Maya-maya habang busy siya na tinitignan ang mga anak na kumakain sa tabi niya ay kinuha ang atensyon niya ni Vic. "Bay," tawag nito sa kanya. Umangat ang tingin niya kay Vic. At paimpol itong ngumuso sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang itinuro nito. Paglingon niya ay nagtagpo ang mga mata nila ni Marco. Sa kanila pala ito nakatingin. Una siyang nagbawi ng tingin at binalingan si Vic. Binigyan niya ito ng nagbabantang tingin. Ngumisi lang naman ang bakla sa kanya. Maya-maya ay dumating na si Beatrice kasama ang anak. Nito, sinamahan kasi nito ang anak na magbanyo. "Oh sis, bakit ganyan ka makatingin kay bakla? Parang mananakal ka na ah." Tanong nito at umupo na sa tabi ni Vic. Tumawa naman si Vic. "Hay nako, yung kasing isa dyan kanina patitignan ng fafa niya." Saad naman ni Vic na nang aasar na. "Tumigil ka nga bakla. Kapag ikaw na halata ay nako patay ka sa tatay mo," saway niya kay Vic sa mahinang boses. "I'll behave now. Hindi na kita aasarin. Lapitan mo na kasi para hindi nakatingin dito palagi at parang papatayin ako." Tingin niya, saad naman ni Vic. "Hahaha, oo nga, lapitan mo na sis. Isama mo itong mga junakis mo at kanina pa tinitignan nila tita," saad naman ni Beatrice. "Sige na nga. Patapusin ko muna itong mga anak ko na kumain," saad naman niya sa dalawa. Binalingan naman niya ang mga anak. "Kids, are you done eating?" tanong niya sa dalawa. "I'm done mommy," saad naman ni Emerald. "Me too," saad naman ni Harold. "Okay, sama kayo sakin. Puntahan natin lola and lolo niyo sa kabilang table. They want to see you both," saad niya sa mga ito. Lumingon naman ang kambal sa kabilang mesa na itinuro niya. Nakita niya na nagkasalubong ang kilay ni Harold nang makita ang ama. "Harold," saad niya rito. "Fine, let's go mom," saad nito sa kanya. "Let's go mommy," saad naman ni Emerald. Sabay silang naglakad patungo sa mesa na kinaroroonan nila Marco at ng mga magulang nito. Kita niya habang papalapit sila na hindi inihihiwalay ang tingin nito sa kanila. Nakatutok ang mga paningin nito sa kanila ng kambal habang naglalakad papalapit sa mesa na kinaroroonan ng mga ito. Hindi maalis ang tingin ni Marco habang papalapit ang mag-ina niya. Ayaw niyang ihiwalay ang paningin niya sa mga ito. Habang papalapit ang mga ito ay pansin niya ang mukha ng anak niyang si Harold na walang emosyon na nakatingin sa kanya. Alam niya na galit pa din ito sa kanya pero gagawin niya ang lahat para matanggap at mapatawad siya ng anak niya. Nang makalapit sila Eliana sa table kung nasaan si Marco at ang mga magulang nito ay nakaramdam siya ng pagkailang sa mga tingin ni Marco sa kanya. Hindi siya sanay na ganoon ang mga tingin nito sa kanya. Pagkadating nila sa table ay sinalubong sila ng ina ni Marco. "Hiha, congratulations," saad nito sa kanya at niyakap siya. "Thank you po ma," saad niya sa ginang. "You deserve it anak. O mga apo give Lola a hug and kiss," saad nito. Tumayo din ang ama ni Marco at binati siya. Binalingan naman niya ang mga anak niya. "Bless kayo sa Lola and Lolo niyo, babies," saad niya sa kambal. Tumalima naman ang mga ito sa sinabi niya at nagmano at humulik sa Lola at Lolo ng mga ito. Pagkatapos ay binalingan niya si Marco na halatang nag-aalangan na kausapin ang mga bata. "Kids, go to your dad," saad niya sa mga anak. Unang lumapit si Emerald kay Marco at niyakap siya. "Hello dad," bati nito sa kanya na halatang nahihiya ito. Niyakap naman niya ang anak. "My princess," saad niya habang niyayakap ito at hinalikan sa ulo.
Binalingan naman ni Eliana si Harold na halatang ayaw lumapit sa ama nito. "Baby, please," saad ni Eliana kay Harold. Tumango lang naman ito bilang sagot at lumapit sa ama. Hindi ito yamakap sa ama at nakatayo lang ito sa harapan. Si Marco na ang kusang yamakap sa anak niya pero hindi ito gumanti ng yakap o kahit nagsalita. Tahimik lang ito habang yakap ng ama. Naramdaman ni Marco na ayaw sa kanya ng anak niyang si Harold at galit pa ito sa kanya. Hinayaan na lang niya ang bata baka kasi mas lalo pa itong lumayo sa kanya kapag pinilit niya. "Hi, son. I'm sorry for everything. Babawi si daddy sa inyo," saad niya sa anak habang yakap niya ito. Hindi man lang ito umimik sa kanya at buntong hininga lang ang sagot nito. Naiintindihan niya ang anak niya at alam niya na siya ang may kasalanan dahil ang laki niyang gago. Maya-maya ay nagsalita ang ina niya. "Upo muna kayo dito at magkwentuhan muna tayo," saad ng ginang. Umupo naman sila. Inalalayan naman sila ni Marco para makaupo sila. Pinaghila sila nito ng upuan. Nakaupo ang kambal sa left side ng ina ni Marco at tumabi naman siya ng upo sa kambal. Magkatabi sila ni Marco ng upo. "Kamusta kayo mga apo?" Maya-maya ay tanong ng ginang. "We're fine po lola," saad ni Emerald. Ito na ang sumagot sa tanong ng ginang dahil pansin nito ang pananahimik ng kapatid nito. "I'm glad to hear that. I want to invite you both and ikaw na din Eliana na magstay sa bahay this weekend. If hindi ka busy, gusto ko lang makasama kayo ng mga bata," saad ng ginang. "Oo nga hiha. Sana makapunta kayo ng mga bata," saad ng Ginoo. "Sige po, titignan ko po if makakapunta ko. If ever na hindi ako makapunta ay ang mga bata na lang po papupuntahin ko para makabonding niyo sila," saad niya sa mga ito. "We understand hiha. Alam naman na magiging busy ka na after this event," saad naman ng Ginoo. "Oo nga po, medyo magiging busy na ako," saad niya sa mga ito. Tumango naman ang mga magulang ni Marco bilang pagsang-ayon. Kinakausap na ng mga ito ang mga anak niya. Si Emerald lang ang daldal ng daldal sa mga ito. Tahimik lang si Harold pero tangulang ang isinasagot nito kapag tinatanong ito. Naiintindihan naman ng mga ito ang anak niya maya-maya habang busy ang mga kasama nila sa mesa ay binalingan niya si Marco. Marco, mag-usap tayo later pagkatapos nitong party. Puntahan mo na lang kami sa room namin mamaya at gusto ka din daw makausap ni Kuya," saad niya kay Marco. "Okay, pupunta ako. Thank you Ellie," saad nito sa kanya. "Okay," tipid na sagot niya rito. Ilang sandali ay may lumapit sa kinaroroonan nila. Si Vic pala ang lumapit. "Hi, excuse lang po. Hiramin ko po muna si Eliana. May kakausapin lang po kami," saad nito. Bumaling naman sa kay Vic ang parents ni Marco. Pati si Marco ay tinignan si Vic. Ang mga tingin nito ay nagbabanta. "Oh, iho, sure, saad ng ina ni Marco. "Vic Gomez right," saad ng ama ni Marco. "Yes po," tipid na sagot ni Vic. "Yes, I know your father. Na-meet ko na siya noon sa isang business conference. Ikaw pala yung anak na sinasabi niya. Your dad is so proud of you. Send my regards to your dad," saad ng Ginoo. "Thank you po, sasabihan ko po si dad," saad ni Vic. Naputol ang usapan nila nang tumikim si Marco. "Iho, meet my son Marco," pakilala ng Ginoo kay Marco kay Vic. Tumayo at inilahad naman ni Marco ang kamay niya para makipagkamay kay Vic. "Marco pare," pakilala nito sa kay Vic. "Vic, na lang bro," sagot naman nito. Tumayo na si Eliana at nagpaalam sa mga ito baka kung ano pa mangyari. Iba kasi makatingin si Marco kay Vic. "Excuse lang po. May one ko po muna kayo," alam niya sa mga ito. "Sige hiha," sagot naman ng ginang. "Kids, stay here muna okay. Babalik din agad ako," alam niya sa mga anak. "Okay po mom, I'll take care of Emerald," sagot naman ni Harold. Ngayon lang ito nagsalita. "Okay, thank you baby. Emerald behave okay," sagot niya rito. "Yes mommy," sagot nito. "Let's go," saad niya kay Vic. Inalalayan naman siya ni Vic sa paglalakad. Binalingan naman ng tingin ni Marco ang papalayong balto ni Eliana at Vic. Nakaramdam siya ng selos lalo na at inalalayan nito si Eliana sa paglalakad at nakahawak pa ito sa bewang ni Eliana.
Pinipigilan lang niya ang sarili niya baka kung ano magawa niya. Alam naman niya na wala na siyang karapatan pa kay Eliana. Malaya itong gawin ang lahat. Nakaramdam siya ng kirot sa puso niya. Ang hangad niya ang maging maayos ang pag-uusap nila mamaya ni Eliana. Sana bigyan siya ng pagkakataon nitong patunayan na mahal niya ito. Lumipas ang ilang minuto pero busy pa din si Eliana. Madami ang nakikipag-usap dito kasama ang kapatid nito at si Vic. Habang nananatili pa din na tahimik si Harold at si Emerald lang ang panay daldal sa lolo at lola nito. Tinitignan ni Marco ang anak na si Harold, hindi siya makahanap ng tiempo kung paano niya ito kakausapin na hindi ito magagalit sa kanya. Naka-earphone ito habang nakatutok ang mga mata sa iPad nito. Ayaw nitong may kausap, hindi niya nalang kinulit ang anak. Hahayaan muna niya ito. Pansin din niya na nahihiya sa kanya ang isa pa niyang anak. Ang kanyang princess. Masaya siyang nakikipag-usap ito sa mga magulang niya. Gagawin niya ang lahat para makuha ang loob ng mga anak niya. Ilang sandali ay bumalik na si Eliana sa table nila. Lumapit ito kay Harold at upo sa tabi nito. Pinapagitnaan si Eliana ni Marco at Harold. Hiha, ang daldal pala nitong si Emerald. Nakakaaliw makipag-usap rito, saad ng ginang. Opo ma. Hindi ko nga alam kung kanino yan nagmana sa kadaldalan niya, saad ni si Eliana at natawa naman ang ginang. Siguro sa mama mo. Alam mo yung nanay mo noon yung madaldal sa amin na magkaibigan, saad naman ng ginang. Oo nga po, ang hilig ni mama makipag-usap. Lalo na kapag ka-vibes niya po. Naalala ko noon pag sinasama niya ako sa market, halos lahat ng nagtitinda doon kaibigan niya, saad ni Eliana habang inaalala ang ina. Hahaha. Yan ang nami-miss ko sa kanya. Naku, kung nandito pa yun siguradong natutuwa iyon sa kay Emerald, saad naman ng ginang. Sigurado po yun. Plano ko po na dadalhin ko ang mga bata sa puntod ni mama at papa bukas. Sama po kayo ma, saad ng ginang. Naku, matutuwa iyon. Kailan mo ba plano pumunta? Saad ng ginang. Maybe bukas po, saad niya sa ginang. Nako, hindi ako makakasama bukas kasi may lalakarin kami ng papa niyo bukas, saad naman nito sa kanya. Okay lang po Maria, next po, saad naman niya. Lumipas ang ilang minuto at natapos na ang party. May mga ilan na lang na mga bisita ang naiwan. Ang mga bata ay pinaakyat na niya sa room para makapagpahinga na ang mga ito. Pinasahan muna niya sa mga yaya nito. Kausap niya ngayon ang kapatid niya. Ellie, tuloy ba ang pag-uusap niyo ni Marco? Tanong ng Kuya Alexander niya. Yes, Kuya, sa room na lang po tayo maghintay sa kanya. Saad naman niya sa kapatid. Ako muna ang kakausap sa kanya, saad ng kapatid. Okay Kuya, akyat na po ako sa taas, saad naman niya sa kapatid. Sige, I'll follow in a minute. May kakausapin ko lang ang Kuya Lucas mo, saad ng kuya niya. Okay, saad niya sa kapatid. Lumakad na ang kuya niya papunta sa gawing Kuya Lucas niya. Humakbang na din siya paalis at tinungo ang elevator paakyat sa floor kung nasaan ang room nila. Si Beatrice ay nasa kwarto ng mga ito at pinapatulog na ang anak nito. Si Vic naman ay nasa room na din ito at abala sa pakikipag-usap sa jowa nito. Habang si Marco naman ay inihatid ang mga magulang sa parking kung nasaan naghihintay ang driver at ang sasakyan ng mga ito. Son, huwag kang magpadala sa emosyon mo at unawain mo ang desisyon ni Eliana, paalala ng ama niya sa kanya. Yes dad, saad niya sa ama. Niyakap naman siya ng ina niya. Everything will be alright son, saad ng ina at inalalayan na niya itong sumakay ng sasakyan. Ilang sandali ay umalis na ang mga ito sakay ng sasakyan kaya naglakad na siya pabalik sa loob. Pagpasok niya ay wala ng tao sa mismong venue kaya ay lumabas na siya at tinungo ang elevator. Pinindot na niya ang floor kung saan ang room nila Eliana at ng mga bata. Sinabi na ni Eliana sa kanya kanina. Kinakabahan siya habang nasa tapat ng pintuan ng room nila Eliana. Maya-maya ay kumatok na siya. Binuksan naman ang pintuan. Ang yaya ng kambal nang nagbukas sa kanya. Good evening, si Eliana, saad niya rito. Ay sir, pasok po kayo. Nasa loob po sila pati si Sir Alexander. Inaante po kayo. Thank you, saad niya rito. Pumasok na siya at nasa living area si Eliana at ang Kuya Alexander nito. Binati niya ang mga ito. Good evening, saad niya nang makalapit. Oh, Marco,
Upo ka muna rito, saad ni Alexander. Umupo naman siya sa single sofa kaharap sa inuupuan ni Eliana at Alexander. Sam, iwan mo muna kami. Kakausapin ko lang ang makong na ito, saad ni Alexander kay Eliana. Sige po kuya, maiwan ko muna kayo. Doon muna ako sa kitchen at gagawa ako ng makakain natin, paalam niya sa mga ito. Tumingin naman si Marco sa kanya at ngumiti na tumango. Tumango naman ang kuya niya sa kanya. Exclusive room pala ang kinarunan nila Eliana kaya malaki ito at malawak na may sariling living area at kitchen and may 3 room. Sila lang ang makakagamit ng room na ito. Nang masiguro na nakalayo na si Eliana ay binalingan ng tingin ni Alexander si Marco. So, ano ang balak mo sa kapatid ko at ng mga pamangkin ko? Saad ni Alexander kay Marco. I want them back. Gagawin ko lahat para tanggapin nila ako sa buhay nila at para mapatawad nila ako sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko noon, saad ni Marco sa kanya. Alam mo ba na hindi madali sa akin na kapatid niya na nakikitang lumalapit ka sa kapatid ko? Oo, napatawad na kita sa nagawa mo sa kapatid ko pero may galit pa din ako sa'yo sa ginawa mo. Alam mo na kung bakit. Dahil muntik nang mamatay ang kapatid ko at ang mga pamangkin ko dahil sa ginawa mo. Pero pasalamat ka at mabait ang kapatid ko at kinumbinsi niya ako papatawarin ka kahit ang bigat ng kasalanan mo sa kanya at sa mga bata, mahabang saad ni Alexander sa kanya. Alam ko po Mr. Montenegro, kaya nga po ako nandito para makabawi at makahinjing tawad sa kanila. Gagawin ko po ang lahat para sa kanila. Hindi ko gagawin ang mga pagkakamali ko noon, saad niya rito. Paano ako makakasiguro na hindi mo nagagawin kay Eliana at sa mga bata ang mga pagkakamali mo noon? Tanong nito sa kanya.